Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Magandang umaga po. Nandito po kami ngayon sa Barangay Real, Monreal, Masbate. Kami po ay mag-aaral ng Monreal National High School at narito po kami ngayon upang makapanayam ang isa sa ating magigiting na magsasaka ng Barangay Real, Monreal, Masbate. Ito po ang aming kakapanayamin, si Mr. Mariano Madrid. Ako po si Ginoong Mariano Madrid na taga Real Monreal, Masbate. Isa po akong magsasaka. Una po, ano po ang una niyong katanungan? Sa isang anihan po, Hirap bilang isang magsasaka sa panahon ngayon na napakataas ng mga bilang bilihin, lalo na sa fertilizer. Tama yung sinabi mo, sapat na sapat talaga ang mahal kinikita namin. Kasi napakahirap bilang isang magsasaka sa ng libor. Kaya kami bilang isang magsasaka, halos sapat lang yung inaani namin. Mabuti na lang ngayon bilang isang magsasaka, isa po akong seed grower ng Masbate. Ang inaani ko po ay binibili ng ating gobyerno. Kasi yun ang ginagawa nilang binhi na subsidiya ng ating mga magsasaka. Binibili sa akin ng medyo mataas po ang bili sa akin ng ating gobyerno ng RCEP. Tapos ibibigay yan sa mga LGUs para ibigay sa ibibenta mo mga magsasaka na kaya sa mga tao yun medyo mataas-taas ang sapat lang kasi mahal ang bili sa akin ng labor at saka gobyerno. Ang ilan sa mga pinakamalaking hamon na naranasan mo bilang isang magsasaka at paano mo malalampasan ang mga ito? Base dyan sa tanong mo, isa sa pinakahamon sa amin bilang isang magsasaka ay lalo na kapag may sakuna. Kasi wala kang laban bilang isang magsasaka. Pag inabot ka ng bagyo, baha, yun ang mahirap. At saka sa mga sakit naman ng palay, mayroon naman tayong mga sangay ng gobyerno na nagtutulong para may yung mga natin, mga palay natin, katulad ng sa LGU, mayroon tayong tinatawag na technician. Kung mayroong sakit ang palay mo, lumapit siya na, yun, bibigyan ka ng kung ano ang dapat mong gawin. Pero ang isa sa pinakahamon sa amin talaga, yun panahon. Kasi hindi natin hawak ang panahon. Kaya yun, lalo na ngayon na tinatawag na climate change. Noon, mayroon tayong tinatawag na agricultural calendar. Buwan kung ano ang dapat itanim. Sa ngayon, hindi mo na masusunod yung tinatawag nilang agricultural calendar ng Department of Agriculture. Kasi ang panahon hindi na parehas ng dati. Paiba-iba na. Summer, magkakaroon ng bagyo. O paano na yan. Kaya yun ang mahirap. Kaya ang isa sa natin ngayon, malabanan pa natin yung climate change. Kasi isa sa problema ng mga magsasaka, yun, climate change. Kaya yung klima, pag hindi angkop ang pananim mo, wala kang maaani. Yun ang ngayon sa atin. Lagay mo ang iyong ambag sa komunidad. Ay bilang isang magsasaka, napakalaki ng ambag ng mga magsasaka sa komunidad. Bakit? Ngayon dumadami ang tao. Napakarami na ng tao. Kung wala nang magsasaka, paano na? Mangyayari na darating ang panahon, kahit sino sa inyo, magkakaroon tayo ng tinatawag na food shortage. Kasi sa dami na nang nagkokonsumo ng pagkain, hindi na kaya ng mga magsasaka suportahan ang tao. Di po ba?
Dapat, kaya kami ng mga magsasaka, isa sa pinaka number 1 sa lahat, nasa ano na, ang pinaka magsasakang pinaka number 1. Dahil, kung walang magsasaka, walang makakain ng tao. Ito ba? Kaya sasabihin ko sa inyo, ang pinaka-importante sa lahat ay ang mga magsasaka. Yan ang pinakamalaking ambag sa buong mundo. Malaking ambag na mga magsasaka. Kasi nandun kinukuha yung pagkain. Kaya lahat, lalo na kayo mga estudyante pa lang, i-ano nyo sa inyo na darating ang panahon, maghihirap ang ating bansa. Dahil bakit? Sa overpopulated. Kasi sobra na ang populasyon, yung tinatanim ng mga tao, hindi na sapat ipakain sa mga tao. Diba? Yun ang pinaka-importante. Napakarami na ng tao sa ating mundo. Kailangan na talaga mag-action ang gobyerno, kahit anong gobyerno man yan, na dapat ang pag-grow ng population ay dapat magbagal. Yun ang pinaka-importante. Kasi kapag kaunti ang magkukonsumo, yung mga magsasaka hindi sobra-sobra, di ba? Yun. At kaya kayong mga estudyante, sabi nga na dahil sa panahon na ngayon, sasabihin ko sa inyo sa darating na panahon, isa sa pinaka-impingan ang agriculture. Bakit? Yun nga, dahilan sa magiging problema ng mundo, yung pagkain. Dito ba? Dito sa atin. Bakit? Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, bakit tayo nag-import ng pagkain, bigas, na samantalang nasa tinatawag tayo na tropical country, agricultural country tayo, di ba? Ang lawak ng lupain na pwedeng pagtaniman. Tingnan nyo, ako bilang isang magsasaka, kahit dito sa paikot ng bahay namin, titingnan nyo, mayroon akong tanim na gulay-gulay, kasi hindi ko na yan bibilhin. Kung lahat ng tao dito sa atin, pareha sa akin, na kahit sa gilid lang, sa paso lang, magtanim ka, darating ang panahon, pag namunga yun, hindi mo na kailangan bumili. Yun yung inaano ko, lalo na sa mga nanay, na yung mga nanay ba na nasa bahay lang, yung lalaki tatrabaho, yung nanay nasa bahay lang, siyempre dapat pag pray time sila, pwede naman sila, mayroon siyang garden dyan sa paikot ng bahay, tatanim sila, kasi pag namunga na yung tanim, mayroon kang gulay, hindi mo na kailangan pang bibili. Hindi mo na kailangan pang bumili ng pabili ka pa ng kahit na kapiraso lang bibilhin mo pa. Kung mayroon kang tanim, katulad dito sa bahay ko, sa paikot lang mayroon na kami. Yan, kaya dapat talaga, lalo na sa inyo mag-aaral, kaunti ang dito sa atin, kaunti ang kumukuha ng kurso ng agriculture. Alam nyo kung bakit? Ang karamihan sa atin agriculture, nagtapos ng agriculture saan bansa? Sa ibang bansa sila nagtatrabaho kasi malaki ang sahod. Sa Korea, maraming Pilipino na agriculturist doon. At saka napakaganda sa Korea, Japan. Samantalang Thailand, yung mga ganyan, India yata, Thailand, ang alam ko. Dito yan nag-aral sa atin ng agrikultura. Pero bakit ngayon? Ano nangyari? Huli na tayo. Doon tayo kumukuha sa kanila ng pagkain. Ini-export na o ini-import dito sa atin yung bigas. Nasamantalang dito sila nag-aral. Kaya kung payo ko sa mga mag-aaral ngayon, mag-aral sila ng agrikultura. Kasi napakaganda ng agrikultura.
malaki ang ambag kapag nagtapos kayo, malaki ang ambag nyo sa lumala lang food shortage sa ating mundo. Kayo ano pa, hindi nyo pa yan maiisip masyado kasi mga bata. Pero padarating ang araw, yung sinasabi ko sa inyo, ano nyo yan, tama talaga. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kayo, gusto ko mag-computer. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa amin at pagbibigay sa amin ng advice. Thank you so much.